Magandang umaga po. Ating pag-uusapan ngayon ay isang maikling aral tungkol sa halaga ng tao sa mata ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, kung talagang papatunayan natin na tayo ay Kristiyano, kailangan makita natin yung halaga ng Diyos, yung nagawa niya sa atin. Sa tingin nyo, kung nalaman na ninyo ang halaga natin sa Diyos, aanyayahan natin yung iba na hindi nakakita ng liwanag. Kaya napaka-importante kung totoo kayong Kristiyano ay mabigyan nyo ng halaga, yung halaga ng Diyos sa kanyang mga ginawa para sa ating lahat. Mag-umpisa tayo sa Lucas 15, Kabanata 15, talata 1 hanggang 7. Pakinggan ninyo. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at makasalanan upang makinig sa kanya. At ang mga Pariseo at gayon din ang mga eskriba ay nagbulong-bulungan at nagsabi, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa kanya. At sinalita niya sa kanila ang talinhagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang siyam na putsyam sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanilang masusumpungan. At pag nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat at natuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkatuwa tayo o makapagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil ang isang makasalanang nagsisisi kaysa sa siyam na putsyam na taong matutuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Ang aral na ito ay hango sa aklat ng Lucas ay gamot sa ating duda, panlaban sa pagdududa. At pag nagduda tayo, magkakasala tayo. Ngayon, para hindi tayo magkasala, gamutin natin ng aral ng Diyos upang tumaas ang ating pananampalataya. Ina-expect ko o aking inaasahan na pag nakita natin yung halaga natin sa Diyos, ay makikita rin natin at bibigyan natin ng halaga ang pagbibigay halaga ng Diyos sa atin. Huwag tayo lalaki ang ulo. Yan ang hindi nakita ng dyablo at mga demonyo na nakita sa tao. Kaya hindi nila matanggap na ang tao ay gawa sa imahen ng Diyos. Kaya dito makikita nyo, gumamit si Jesus Christ dito si aklat ng Mateo, ay ni Lucas pala, ni Dr. Lucas. Parang ito, dahil si Lucas parang doktor may background sa pagiging physician o medical doctor. Kaya siguro ito sinulat niya
based din sa kanyang kaalaman sa medisina, ito isang gamot. Maaaring iba sa atin may sakit na amnesia o kalimot, kung gaano kahalaga ng isang kaluluwa higit pa sa 99 na kaluluwa na hindi nagsisisi ng kasalanan. Yan ang missing ingredient sa totoong Kristiyano. Kaya nga dito sa Mateo, kadalasan ng mga kausap ni Jesus Christ, hindi yung mga perpektong mga tao. Minsan ang kausap niya rito, mga religyoso, minsan mayaman, minsan yung mga korap. Minsan, kaya sinabi dito, ginamit yung salitang makasalanan. Okay? So sabi rito, sa parehong-pareho to, sa Matthew chapter 9 verse 10, na nakipagkainan, niya-imbitahan, naanyayahan si Jesus na makasalo sa kaisang kainan. O party, siyempre, party, kainan. Tapos, maraming, nung siya'y nagpunta doon sa bahay niyo, kasama ang kanyang mga alagad, sila'y kumakain, dito natin makikita yung aral na ni tinuturo ni Jesus at may mapupulot tayong aral. May mga pista. Si Levi, dating pangalan niya Levi, pinilitan yung pangalan niya, Mateo, ay nasusulat sa Lucas 5, talata 29, na nagkaroon ng pista o handaan. No? May piging. So, maraming mga taxpayers at saka mga ibang tao na may katungkulan na kasama nila sa upuan bukod sa alagad ng Diyos. At si Levi ay gumawa ng isang piging sa kanyang sariling tahanan. Merong malaking grupo na mga nangongolekta ng buwis at iba pa, at kasalo niya sila. So, importante ng mga kapatid na makita niyo yung background, kasi mapapansin niyo yung background may relasyon sa aral. No? Kasi mahirap din yung banat tayo ng banat, hindi natin sinasabi yung background. Mas ma-appreciate nyo kung ipag-uusapan natin yung background. Maaaring nabasa nyo na to, I hope meron tayong bagong matututunan. At si Jesus ay nagsalita ng talinhaga sa kanila, o parabola o parable. Anong tao sa inyo na merong 100 tupa at nawalang isa, hindi ba niya iiwanan ang 99 sa ilang at hahanapin niya ang nawawala at hindi niya titigilan hanggang makita to? Verse 5. At pag nakita niya, ay kanyang ilalagay sa kanyang balikat upang magalak. At siya, pagdating sa kanyang bahay, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapitbahay, at sinabi sa kanila, magsaya tayo kasama ko, sapagkat nakita ko ang tupa na nawawala. Sinasabi ko sa inyo, verse 7, na merong kagalakan sa langit sa isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa 99 na tuwid na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Alam nyo, itong parable na to, o yung talinhaga, o parabola, nung nagsalita si Jesus, binibigyan niya, simple lang po itong topic natin, maikli lang. Binibigyan niya ng halaga over the 90 sheep o tupa, 99 sheep. So, maganda mag-illustrate si Jesus Christ. Pag sinabing 100, sign of completeness. Pag sinabing 99, hindi kompleto. Hindi pwede kay Jesus Christ o sa Ama sa Langit yung hindi perfect. Sabi nga niya, be perfect as your Father in heaven is perfect. Hindi siya masaya ng isang tao
o isang tupa, hinalintulot sa isang tupa, nalililigaw ng landas. Kaya sabi niya, dito ang conclusion niya, dito sa verse 7, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, merong isang kagalakan sa langit sa isang taong nagsisisi kaysa sa 99 na tuwid na mga tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Ang sabi niya sa Ingles, I say unto you, likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repents, more than over 99 just persons who needs no repentance. Ang tanong ko mga kapatid, do you think, let us examine ourselves, are we okay? Are we justifying ourselves that we are right, we have no sin? I think we need to have self-examination to check if we are really right with the Lord. Check ourselves carefully. Kaya nga minsan sinasabi ni Jesus Christ, huwag kang humatol. Baka mamaya yung sukat ng paghatol sa iyo, sa iba, ibabalik sa iyo. Kaya mahirap manisi eh. No? Mahirap mangaral kung hindi mo pinapractice. Importante sa atin. Kaya nga nasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 9, verse 13, ito po yung sinasabi sa Ingles, but go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice. Problema sa mga tao, sabi dito, matuto daw tayo kung anong ibig sabihin. Meron akong habag. No? Hindi sakripisyo. Ako naririto upang tawagin hindi ang mga tuwid, kung hindi ang makasalanan upang magsisi. Simpleng verse lang po to. Sabi niya, in English, you all should learn what this means. Ba't sinabi niya sacrifice? Akala ng ibang tao, pag gumawa ka ng mabuti, o kaya sacrifice, mapapagtakpan na ang kasalanan. Iba po yung issue na nagbibigay ka. Iba yung issue na nagbibigay ka ng offering. Iba yung issue na naging sumunod ka na mayroong bagay. Ang tinitingnan ng Lord, bago tayo mag-sacrifice, magbigay ng abuloy, o tumulong sa iba, tulungan mo muna sarili mo na tuwid tayo sa harapan ng Diyos. Baka sabihin nyo, kayo, ikaw. Hindi, lahat tayo. Dapat, bago tayo lumapit sa Diyos o pumunta sa iba para mangaral o mag-correct ng iba, tingnan muna natin ang ating mga sarili. Yan po ang ating maikling devotion. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naligaw ng landas. Minsan tayo ay hindi nating alam, ngayon alam na natin na tayo, pag hindi tayo nagsisi ng mga kasalanan, ibig sabihin, isa tayo sa mga naligaw ng landas. Sabi nga nito, sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief.
Isipin nyo, nagsabi nito kay Timoteo si Apostol Pablo. Apostol na yun, ha? Magandang ehemplo ng pag-uugali na tayo dapat matutong magsisi ng kasalanan. Lahat tayo mga kapatid ay katulad ng mga tupang ligaw. Tayo ay dapat magsisi. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos mula sa kasalanan, no? Upang maligtas. Pag sinabi niyong hindi kayo makasalanan, wala ka ng pinagkaiba sa mga reliyosong pariseo, mga eskribo. Yan po yung nakikita natin sa Luke, no? Chapter 15 verse 1. Kasi yung mga publikano na nagsasabing hindi ako karapat-dapat, korap ako, mas mabuti pa yon kaysa sa mga tao nagsasabing tuwid ako, self-righteous. Huwag po tayong self-righteous. Dahil sabi sa Romans chapter 3 verse 10, there is none righteous, no not one. Walang matuwid kahit iisa. Kaya mga kapatid, napaka-importante po na tayo ay magsisi dahil ang Diyos walang kinikilingan, walang pinoprotekta, walang nirerespeto ang Diyos. Ang nirerespeto ng Diyos yung tuwid sa kanyang mga mata. Iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Pag tiningnan natin ang sarili natin tuwid, huwag na kayong makinig sa akin. Kasi medyo masakit yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pasintabing hindi ako nagpaparinig kung hindi sinasabi ng Biblia kung ano tayo. Ngayon, nais ko, awitin natin to, yung tupang ligaw. Malapit na naman, lumubog ang araw. Dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghilay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo namamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuuan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, parang isang tupang ligaw. Mga kapatid, ito ang araw-araw dapat meron tayong tinatawag na self-examination. Araw-araw, kailangan tinitingnan natin ang sarili natin. Bawat sandaling darating at papanaw buhay mo'y tila parang kulang.
kayamanan at lahat ng kalayawan. Wala pala itong kabuuan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuuan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Para kang isang tupang ligaw. Yan pong awitin niya ay galing kay Res Cortez at title Tupang Ligaw. Mga kapatid, hindi ka totoong Kristiyano kung wala kang madaling na kahapon. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong Kristiyano. Ang hinahanap ng Diyos ay nagbibigay ng halaga sa nagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya napaka-importante yung sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23. Ganito po sinasabi: ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang gantimpala ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. So napaka-importante para tayo mapalaya sa ating kasalanan, para tayo maging lingkod ng Diyos, dapat tayo sa nagawa ni Jesus. I-recognize natin na siya'y pinako at siya'y nabuhay muli. Nagdugo ang kanyang mga palad. Meron din siya sa tagiliran at sari-sari sa parte ng kanyang katawan, kagaya ng kanyang paa. Nung siya'y nagdasal sa Getsemani, nanalangin siya para sa atin. Ang gagawin na natin ay tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Walang inalok si Jesus Christ na any church denomination. Actually, gusto niya isang church. Ano yung church? Katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin ng mga tinawag ng Diyos para maligtas. Mga kapatid, hanggang dito na lang ako sa ating maikling devotion ngayong umagang ito o tanghali. Magandang tanghali po. Bye-bye. Magandang umaga po. Ating pag-uusapan ngayon ay isang maikling aral tungkol sa halaga ng tao sa mata ng Diyos. Tayo mga Kristiyano, kung talagang papatunayan natin na tayo ay Kristiyano, kailangan makita natin yung halaga ng Diyos, yung nagawa niya sa atin. Sa tingin nyo, kung nalaman na ninyo ang halaga natin sa Diyos, aanyayahan natin yung iba na hindi nakakita ng liwanag. Kaya napaka-importante kung totoo kayong Kristiyano, ay mabigyan nyo ng halaga, yung halaga ng Diyos sa kanyang mga ginawa para sa ating lahat. Mag-umpisa tayo sa Lucas 15, Kabanata 15, talata 1 hanggang 7. Pakinggan ninyo. Nagsisilapit nga sa kanya ang lahat ng mga maniningil ng buwis at
makasalanan upang makinig sa Kanya. At ang mga Pariseo at gayon din ang mga eskriba, no, ay nagbulong-bulungan at nagsabi, tinatanggap ng taong ito ang makasalanan at sumasalo sa Kanya. At sinalita niya sa kanila ang talinhagang ito na sinasabi, aling tao sa inyo na kung mayroong 100 tupa at mawala ang isa sa mga yaon, ay hindi iiwan ang 99 sa ilang at hahanapin ang nawala hanggang sa ito'y kanilang masusumpungan. At pag nasumpungan niya, ay pinapasan niya sa kanyang balikat at natuwa. At pag-uwi niya sa tahanan, ay titipunin niya ang kanyang mga kaibigan at ang kanyang mga kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagkatuwa tayo o makapagkatuwa kayo sa akin sapagkat nasumpungan ko ang aking tupang nawawala. Sinasabi ko sa inyo na gayon din magkakatuwa sa langit dahil ang isang makasalanang nagsisisi kaysa sa 99 na taong matutuwid na di nangangailangan ng pagsisisi. Ang aral na ito ay hango sa aklat ng Lucas, ay gamot sa ating duda, panlaban sa pagdududa. At pag nagduda tayo, magkakasala tayo. Ngayon, para hindi tayo magkasala, gamutin natin ng aral ng Diyos upang tumaas ang ating pananampalataya. Ina-expect ko o aking inaasahan na pag nakita natin yung halaga natin sa Diyos, ay makikita rin natin at bibigyan natin ng halaga ang pagbibigay halaga ng Diyos sa atin. Huwag tayo lalaki ang ulo. Yan ang hindi nakita ng dyablo at mga demonyo na nakita sa tao. Kaya hindi nila matanggap na ang tao ay gawa sa imahen ng Diyos. Kaya dito makikita nyo, gumamit si Jesus Christ dito si aklat ng Mateo, ay ni Lucas pala, ni Dr. Lucas. Parang ito, dahil si Lucas parang doktor may background sa pagiging physician o medical doctor. Kaya siguro ito sinulat niya based din sa kanyang kaalaman sa medisina. Ito isang gamot. Maaaring iba sa atin may sakit na amnesia o kalimot kung gaano kahalaga ng isang kaluluwa higit pa sa 99 na kaluluwa na hindi nagsisisi ng kasalanan. Yan ang missing ingredient sa totoong Kristiyano. Kaya nga dito sa Mateo, kadalasan ng mga kausap ni Jesus Christ, hindi yung mga perpektong mga tao. Minsan ang kausap niya rito, mga religyoso. Minsan mayaman. Minsan yung mga korap. Kaya sinabi dito, ginamit yung salitang makasalanan. Okay? So sabi rito, sa parehong-pareho to, sa Matthew chapter 9 verse 10, na nakipagkainan, niya imbitahan na anyayahan si Jesus na makasalo sa kaisang kainan.
O party-party, siyempre, party-party, kainan. Tapos, maraming, nung siya'y nagpunta doon sa bahay niya, kasama ang kanyang mga alagad, sila'y kumakain, dito natin makikita yung aral na ni tinuturo ni Jesus at may mapupulot tayong aral. May mga pista. Si Levi, dating pangalan niya, Levi, pinalitan yung pangalan niya, Mateo, ay nasusulat sa Lucas 5, talata 29, na nagkaroon ng pista o handaan. No? May piging. So, maraming mga taxpayers at saka mga ibang tao na may katungkulan na kasama nila sa upuan bukod sa alagad ng Diyos. At si Levi ay gumawa ng isang piging sa kanyang sariling tahanan. Merong malaking grupo na mga nangongolekta ng buwis at iba pa, at kasalo niya sila. So, importante, no, mga kapatid, na makita niyo yung background, kasi mapapansin niyo yung background may relasyon sa aral. No? Kasi mahirap din yung banat tayo ng banat, hindi natin sinasabi yung background. Mas ma-appreciate nyo kung ipag-uusapan natin yung background. Maaaring nabasa nyo na to, I hope meron tayong bagong matututunan. At si Jesus ay nagsalita ng talinhaga sa kanila, o parabola, o parable. Anong tao sa inyo na merong 100 tupa at nawalang isa, hindi ba niya iiwanan ang 9 sa ilang, at hahanapin niya ang nawawala at hindi niya tipigilan hanggang makita to? Verse 5. At pag nakita niya, ay kanyang ilalagay sa kanyang balikat upang magalak. At siya, pagdating sa kanyang bahay, tinawag niya ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga kapitbahay, at sinabi sa kanila, magsaya tayo kasama ko, sapagkat nakita ko ang tupa na nawawala. Sinasabi ko sa inyo, verse 7, na merong kagalakan sa langit sa isang makasalanan na nagsisisi kaysa sa 99 na tuwid na tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Alam nyo, itong parable na to, o yung talinhaga, o parabola, nung nagsalita si Jesus, binibigyan niya, simple lang po itong topic natin, maikli lang. Binibigyan niya ng halaga over the 90 sheep o tupa, 99 sheep. So, maganda mag-illustrate si Jesus Christ. Pag sinabing 100, sign of completeness. Pag sinabing 99, hindi kompleto. Hindi pwede kay Jesus Christ o sa Ama sa Langit yung hindi perfect. Sabi nga niya, be perfect as your Father in heaven is perfect. Hindi siya masaya ng isang tao o isang tupa, hinalintulot sa isang tupa, nalililigaw ng landas. Kaya sabi niya, dito ang conclusion niya, dito sa verse 7, sabi niya, sinasabi ko sa inyo, merong isang kagalakan sa langit sa isang taong nagsisisi kaysa sa 99 na tuwid na mga tao na hindi nangangailangan ng pagsisisi. Sabi niya sa Ingles, I say unto you, likewise, joy shall be in heaven over one sinner that repents, more than over 99 just persons who needs no
repentance. Ang tanong ko mga kapatid, do you think, let us examine ourselves, are we okay? Are we justifying ourselves that we are right? We have no sin? I think we need to have self-examination to check if we are really right with the Lord. Check ourselves carefully. Kaya nga minsan sinasabi ni Jesus Christ, huwag kang humatol. Baka mamaya yung sukat ng paghatol sa iyo, sa iba, ibabalik sa iyo. Kaya mahirap manisi, no? Mahirap mangaral kung hindi mo pinapractice. Importante sa atin. Kaya nga nasabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 9, verse 13, ito po yung sinasabi sa Ingles. But go ye and learn what that means. I will have mercy and not sacrifice. Problema sa mga tao, sabi dito, matuto daw tayo kung anong ibig sabihin. Meron akong habag. No? Hindi sakripisyo. Ako naririto upang tawagin hindi ang mga tuwid, kung hindi ang makasalanan upang magsisi. Simpleng verse lang po to. Sabi niya, in English, you all should learn what this means. Ba't sinabi niya sacrifice? Akala ng ibang tao, pag gumawa ka ng mabuti, o kaya sacrifice, mapapagtakpan na ang kasalanan. Iba po yung issue na nagbibigay ka. Iba yung issue na nagbibigay ka ng offering. Iba yung issue na naging sumunod ka na mayroong bagay. Ang tinitingnan ng Lord, bago tayo mag-sacrifice, magbigay ng abuloy, o tumulong sa iba, tulungan mo muna sarili mo na tuwid tayo sa harapan ng Diyos. Baka sabihin nyo, kayo, ikaw. Hindi, lahat tayo. Dapat, bago tayo lumapit sa Diyos o pumunta sa iba para mangaral o mag-correct ng iba, tingnan muna natin ang ating mga sarili. Yan po ang ating maikling devotion. Kaya sinabi ni Jesus Christ sa Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man is come to seek and save that which was lost. Ang anak ng tao ay dumating upang hanapin at iligtas ang mga naligaw ng landas. Minsan tayo ay hindi nating alam, ngayon alam na natin na tayo, pag hindi tayo nagsisi ng mga kasalanan, ibig sabihin, isa tayo sa mga naligaw ng landas. Sabi nga nito sa 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is a faithful saying and worthy of all acceptation, that Jesus Christ came into the world to save sinners, of whom I am chief. Isipin nyo, nagsabi nito kay Timoteo si Apostol Pablo. Apostol na yun, ha? Magandang ehemplo ng pag-uugali na tayo dapat matutong magsisi ng kasalanan. Lahat tayo mga kapatid ay katulad ng mga tupang ligaw. Tayo ay dapat magsisi. Kung ikaw ay totoong Kristiyano, tinawag tayo ng Diyos mula sa kasalanan, no? Upang maligtas. Pag sinabi niyo hindi kayo makasalanan, wala ka ng pinagkaiba sa mga reliyosong pariseo, mga eskribo. Yan po yung nakikita natin sa Luke, no? Chapter 15 verse 1. Kasi yung mga publikano na nagsasabing hindi ako karapat-dapat, korap ako, mas mabuti pa yon,
kaysa sa mga taong nagsasabing tuwid ako, self-righteous. Huwag po tayong self-righteous. Dahil sabi sa Romans chapter 3, verse 10, there is none righteous, no not one. Walang matuwid kahit iisa. Kaya mga kapatid, napaka-importante po na tayo ay magsisi dahil ang Diyos walang kinikilingan, walang pinoprotekta, walang nirerespeto ang Diyos. Ang nirerespeto ng Diyos yung tuwid sa kanyang mga mata. Iba ang tingin ng Diyos sa tingin ng tao. Pag tiningnan natin ang sarili natin tuwid, huwag na kayong makinig sa akin. Kasi medyo masakit yung sinasabi ng salita ng Diyos. Pasing-tabing hindi ako nagpaparinig kung hindi sinasabi ng Biblia kung ano tayo. Ngayon, nais ko awitin natin to, yung Tupang Ligaw. Malapit na naman lumubog ang araw, dilim ng gabi, darating na naman. Sa paghilay mo, isip mo'y naglalakbay, nakatanaw sa kawalan. Lumipas na naman ang isang araw sa buhay. Takbo ng buhay mo'y di mo na mamalayan. Sa bawat sandali, darating at papanaw buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuuan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Mga kapatid, ito ang araw-araw dapat meron tayong tinatawag na self-examination. Araw-araw, kailangan tinitingnan natin ang sarili natin. Bawat sandali, darating at papanaw buhay mo'y tila parang kulang. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuuan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw. Kayamanan at lahat ng kalayawan, wala pala itong kabuuan. Kung si Kristo ay wala pa sa iyong buhay, para kang isang tupang ligaw.
para kang isang tupang ligaw, para kang isang tupang ligaw. Yan pong awitin na ay galing kay Res Cortez at title Tupang Ligaw. Mga kapatid, hindi ka totoong Kristiyano kung wala kang madalim na kahapon. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong Kristiyano. Ang hinahanap ng Diyos ay nagbibigay ng halaga sa nagawa ng Kristo sa krus ng Kalbaryo. Kaya napaka-importante yung sinasabi ng Romans chapter 6 verse 23. Ganito po sinasabi: ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang gantimpala ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesucristo, ating Panginoon. So napaka-importante para tayo mapalaya sa ating kasalanan, para tayo maging lingkod ng Diyos, dapat tayo sa nagawa ni Jesus. I-recognize natin na siya'y pinako at siya'y nabuhay muli. Nagdugo ang kanyang mga palad. Meron din siya sa tagiliran at sari-sari sa parte ng kanyang katawan, kagaya ng kanyang paa. Nung siya'y nagdasal sa Getsemani, nanalangin siya para sa atin. Ang gagawin na lang natin ay tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas. Walang inalok si Jesus Christ na any church denomination. Actually, gusto niya isang church. Ano yung church? Katawan ni Kristo. Ang ibig sabihin ng mga tinawag ng Diyos para maligtas. Mga kapatid, hanggang dito na lang ako sa ating maikling devotion ngayong umagang ito o tanghali. Magandang tanghali po. Bye-bye.